Hello, hello, Gemini Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong April Pera and Career. So today, pag-uusapan natin kung ano yung mga aasahan mo pagdating sa pera, sa career, sa trabaho, sa negosyo, at kaching-kaching. Okay? So, mga Gemini, ihanda mo na ang iyong isang tanong mamaya para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron ka pang malakasang question, you can ask that at the end of our reading at sasagutin ko po yan later. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month. Ooh, beautiful. Siya nga pala mga Gemini, salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa atin every single time na meron po tayong libreng reading para sa inyo. Ganon din po sa mga new subscribers, hello, hello. Welcome po sa channel natin. So, continue liking, continue commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the World card. Okay, World card this time, Gemini, is telling you to really shine yourself. Ramdam ko dito, pinapayuhan ka to get out of your shell. Kumawala ka sa nakasanayan mong mundo, sa nakasanayan mong limitadong space, na para bagang for a very long time, ikaw ay binuro, ikaw ay nanatili dyan, no? Sabi dito, panahon na para abutin mo yung pangarap mo. Some of you are gonna travel, no? Baka lilipat ka sa ibang lugar, ibang bansa, ibang trabaho kung saan nandoon yung totoong tagumpay, no? You are now reaching the world and enriching yourself. Kumbaga panahon na to para hindi manatiling nahihiya, takot, walang lakas ng loob. Nako, ilibing mo na yan sa past mo. Panahon na for you to be strong, to be outspoken, to try new things na mga bagay na hindi mo pa nagagawa before. Or panahon na rin to for you to really tell yourself, panahon na para abutin ko yung para sa akin. Okay? It's all about you really shining this time. Okay? Especially here, in your core energy, you have the Magician card. Pinapayuhan ka, Gemini, na panahon na para kumilos. Panahon na para simulan yung isang bagay na maaaring magpaunlad sa'yo, magpaganda ng buhay mo, or magpabago ng sitwasyon mo. Sabi dito, you can do something. You can achieve something. You can begin something. No? Huwag mo laging katakutan ng sarili mo na, ay baka hindi ko kaya, ay baka hindi ko magawa, ay baka hindi pa ako ready. Because this card is all about readiness to take action. You have the enough skills, you have the enough tools para simulan yung minanifest mo at marating na siya sa iyong reality. Huwag mo nang pagudahan pa ang sarili mo, magagawa mo, makukuha mo, ma-achieve mo. Ang kailangan lang talaga dito ay dapat ready ka na talagang kumawala sa iyong nakasanayang daigdig para ito'y ma-achieve mo na. Okay? Clarify natin. You have the Two of Pentacles. Si Two of Pentacles here is telling you to make a choice. Panahon na para balansehin ulit ang buhay mo. Gawin kung ano yung mga dapat gawin. I-prioritize talaga yung mga bagay na kailangan mong unahin ngayon, na alam mong valuable sa life mo ngayon, no? Isang tabi mo na muna yung mga bagay na sagabal sa mga dapat mong ma-achieve, no? So that mangyari na yung minamanifest mo. Narinig ko dito na meron ka daw mga inuuna, meron ka daw mga bagay sa buhay mo na mas pinagtutuunan mo ng pansin imbes na unahin to. Kung naman tong manifestation mo, tinatanong ka na yung spirit guides, ano ba yung effort ni Gemini para mangyari to? Ikaw ba'y busy sa ibang bagay na hindi naman ka busy dapat? Or panahon na to para maging seryoso sa isang bagay na dapat nating isabuhay ngayon? Example, ikaw ay nagmumuni-muni o nag-iisip kung dapat ko na bang simulan tong negosyong to, dapat ko na bang simulan tong pag-apply na to,
Or dapat ko na bang simulan tong project na to, no? So it's all about you taking action pagdating sa mga bagay na gusto mong unahin this month. Okay? So, Gemini, ano ba tong mga pera wishes mo? Ano din ba tong mga career goals mo na gusto mo nang matupad this month? Comment down below. Ating i-manifest na yan para mangyari na para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Cups. Six of Cups all about you moving past kung ano man yung mga bagay na talagang alam mong dapat nang tigilan, dapat nang layuan, dapat nang i-close. Especially here, you have the World card in your background energy telling you of completion and closure. Kung ano man daw yung nangyari before, time na for you to take action for something new at ibalik yung balanse ng buhay mo. Babalik lang daw tong balancing ito kapag kaya mo ng talikdan or talikuran kung ano man yung mga nangyari in the past. Kung ikaw ngayon ay naiipit sa dalawang mag-iibang bagay, pinapayuhan ka na yung past mo kalimutan, accept the new thing. Okay? Because this new thing will really propel you para sa isang achievement or success in the future. Mangyayari lang daw yan kapag talagang naisara mo na yung nakaraan na ito. Okay? So the Six of Cups is being clarified by the Death card. Yes, talagang tapusin ang mga dapat tapusin. I-end na yan, kalimutan na yan, and let yourself begin again to have this natural rebirth, natural growth, mga pagbabago. Parang Gemini 2.0 ka na. Example, yung talagang trabaho mo before, akala mo pwede mo pang balikan, akala mo meron ka pang mapapala doon, pero in reality, ending na talaga yon, no? Kapag tinanggap mo sa sarili mo na ending na yon, tapos na, dito lang magsisimula talaga yung bago para sa'yo. Hindi daw makapasok-pasok sa'yo yung bago dahil talagang nakatingin ka pa at nakafocus ka pa doon sa dapat ng bitawan. So you need to end something for the new thing to start. Okay? Kung ano man yan, mga lumang negosyo o mga lumang pangako or mga issue before sa kapirahan or trabaho, kailangan daw kalimutan na, no? And let's start clean. With a clean slate, with hindi naman back to zero, pero at least this time around, natuto ka na. You are a better Gemini. You are now seasoned Gemini. Marami ka nang natutunan sa past. So gamitin mo siya bilang lesson para this time around, mas okay ang buhay mo. Okay? So, Gemini, ano pong ginagawa nyo today habang nanonood ng ating reading? Ikaw ba naglalaba while watching? Nagluluto while watching? Comment down below. In the area of what you need, meron po kayong the Queen of Cups. What you need this time is to ask your heart. Ask your heart, ano ba ang gusto ni Gemini? Susugod na ba tayo para asikasuhin itong bagay na ito? Especially sa mga pagpipilian mo, no? Mamimili ka kung ano ba yung dapat kong unahin, ano ba yung dapat kong i-prioritize, ano ba yung dapat kong bitawan ngayon, no? So in those cases, you need to ask your heart para alam mo kung ano yung lagay mo at kung ano yung nararamdaman mo sa isang bagay. It's all about you recognizing how you feel tungkol sa mga dapat mong gawin. Medyo conflicted ka eh. Conflicted ka sa mga magkakaibang bagay sa buhay mo, kaya panahon to para talagang tanongin ang iyong intuition. What do I really want? What do I really want to be happy, to be successful, to be afloat? No? Kailangan alam mo yan sa iyong sarili. Kasi pag hindi mo alam, lalo kang gugulo. Lalo kang mahihirapan na isara kung hindi mo alam kung ano yung dapat isara. Okay? So now, if your heart knows what to do, madali sa yung i-pinpoint kung ano yung mga dapat bitawan, kung ano yung mga dapat tapusin para makalarga ka na. Queen of Cups. The Queen of Cups. Yes, puso, puso, puso. Ang tunay na magpapanatag sa'yo. No? Maraming tao sa paligid mo maaaring diktahan ka or sabihan ka ng kung ano-ano para lang gawin yung gusto nila. So now, do not let other people dictate you. Especially para sa mga bagay na kailangan mong tapusin at kailangan simulan. Ikaw ang makakaalam kung ano ba yung katapos-tapos na at ano yung bagay na dapat nang magsimula para sa'yo. You will know it. You will feel it.
So katigan mo ngayong buwan na ito ang puso mo. Okay? Your passion, your intuition, your feelings. It will not betray you actually. It will tell you the truth, kaya pakinggan mo yung truth na yon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Three of Pentacles. Si Three of Pentacles, sinasabi dito that merong mga taong handang lumapit sa'yo para tulungan ka, or these people are giving you so much pressure, no? Parang sabi nila, ano na Gemini, anong gagawin mo? Gemini, ano ng plano mo? Gemini, ano ng decision mo? Mga ganyan. So, this pressure from these people ang magbibigay sa iyo ng urge o ng gasolina para tunay na humakbang at mamili na. Ramdam ko dito that these people are not gonna be there forever para tulungan ka. Kaya kailangan dito attentive ka, team player ka. You also need to be there para asikasuhin, para maging parte nila kasi hindi naman sila forever laging understanding sa'yo. 'Di ba? Kailangan doon ibigay mo rin yung fair share mo para kung ano naman tong tinatapos nyo, yung magawa na. So, part from you, Gemini, is to make a choice. Ano ba yung dapat kong gawin? Kasama ko sila eh. So, kailangan ko mamili, kailangan ko maging best version of myself nang sa ganun ko ano naman tong tulong nila for me ay talagang makatulay doon sa ginagawa ko. No? So, now you need to be brave enough to take action and make a decision. Para kung ano man tong dapat yung pagtulungan, magawa na, ma-close na, makompleto na, at pare-pareho na kayong makalarga pare-pareho. No? Para pare-pareho kayong magkaroon ng katiwasayan after this. Ramdam ko dito na parang may tenga, merong mga bagay na kabinbin, may mga bagay na parang hindi umaandar. It's because kailangan nyo talagang magtulungan. And you need to step up, Gemini. You need to step up in order for this to happen at para bumalik na yung balanse ng buhay mo. Sabi dito, hindi mo kailangang maging, alam mo yun, ma-pride, ma-ego. Kailangan mo dito makipagtulungan. Okay? Three of Pentacles, the Hermit card. Yes, nakita ko talaga dito na minsan gusto mo solo ka lang. Minsan gusto mo ikaw lang gagalaw, ikaw na lang mag-iisip, ikaw lang ang gagawa ng plano or mag-execute ng idea, no? Pero ang hindi mo nare-realize, you need these people, no? So tama na yung pag self-isolate, tama na yung masyadong pagkulong sa sarili, at labis sa pag-iisip mag-isa. Sabi dito, mas maganda ang plano kung marami kayo, mas buo at solid yung outcome pag marami kang katulong rather than you are just yourself. Okay? So open yourself to these people. Sabi ko nga, panahon na para kumawala ka sa shell, no? Huwag ka nang mahiya, huwag ka nang matakot, huwag ka nang ma-intimidate. You need them, no? Kailangan mo sila para magawa yung gusto mo. Okay? In the area of your near future, meron kang the Page of Cups. Si Page of Cups here is all about you believing that what you want is coming. Okay? Dito nag-manifest ka. Ginagawa mo sa'yo mo, God, gusto ko to. God, akin to. I want this to be given to me. Ngayon, itong action na ito at talagang pagka-prioritize sa mas importante ang maglalapit sa'yo sa iyong manifestation. No? Kung talagang naniniwala ka na akin yan, makukuha ko yan, it will be given to you in the near future. Ang tabayanan mo, no? 11 days, 11 weeks, or 11 months, talaga naman yung dating iniisip lamang inandyan na sa iyong reality. Congrats po. Okay? Page of Cups, the Strength card. Okay. Dito, sabi ng iyong spirit guides, ang pagdating sa reality ng iyong hinihiling o mga bagay na gusto mo ay nangangailangan ng tapang, pagkatyaga, pagtitiis, at talaga namang pananalig na ano man ang mangyari, kakapitan ko to. Ano man ang mangyari, hindi ko susukuan tong bagay na ito. Kumbaga, parang tinetest ka lang ni universe sa kung hanggang saan ang kayang gawin ni Gemini para makuha niya yung gusto niya. Okay? So now I'm asking you, Gemini, how strong can you be para makuha lang tong gusto mo? At yun ang kailangan mong gawin para mag-arrive siya. Example, pangarap mong makapasa sa licensure exam, makapasa sa isang training, or
makuha tong ipon na 'to para makabili ng bahay or makabayad sa utang 'no. Lahat 'yan, ang ugat ay iyong katatagan at tibay ng loob na kayanin hanggang sa makuha siya, parang ganyan. Sabi naman dito, abot kamay, kayang-kaya mo siyang makuha. Ang tanong lang sa'yo, gaano ka ba katibay para hintayin yon? Kasi many of you will quit. Many of you will just, let it go. So, bahala na. Pero marami yung matibay pa rin. At yung mga matibay na yon ang talaga makakakuha ng blessing na ito. So, be strong. Do not quit. Keep that focus alive, no? Talagang makafocus ka lang doon hanggang sa makuha mo. Okay? Very important yun para sa'yo, isa-isip mo. In your in your challenge rather, meron kang the Six of Pentacles. This month, Gemini, pinapayuhan ka na magtipid. Pinapayuhan ka na kung ano man yung budgeting mo, kung ano man yung mga kailangang pagkagastusan, dapat daw balansehin mo muna. Example, tight yung budget mo this month. And then naisip mo, ay parang gusto ko yung bag na yan. Pag nilay-nilayan muna natin, kasya ba siya sa budget ko? Pasok ba siya sa aking income this month? Hindi ba siya makakaharang sa aking mga binabayaran? Kung hindi naman, edi bilhin mo. Pero kung nakita mo na, teka, parang hindi ko siya priority, baka kailangan wag ko munang bilhin, kailangan balansehin mo yan. Okay? Pinapayuhan ka to recheck. I-check mo ulit yung budget mo. Maaaring meron ka pang magawa ng paraan para makita kung saan ko pwedeng ilagak yung pera na mas mabuti or para mas makatipid ako. It's all about you reimagining or reinforcing how you handle your money this month. Okay? Kailangan tingnan mo mabuti kung karapat-dapat bang paglaanan ko to ng pera or hindi, ng budget or hindi. Ngayon, kailangan i-overhaul mo yan because kailangan mong sumabay sa nagbabagong ekonomiya. Okay? Meron tayong crisis, so make sure na what you're spending for is something valuable para sa'yo. Many of you ay parang may on the verge of overspending, bibili ng mga bagay na hindi kailangan, o kaya merong impulsive na online shopping, no? Bili ka ng bili nang hindi mo talaga kailangan, so kailangan daw ay pag-isipang mabuti. Okay? Six of Pentacles, the Ten of Pentacles. Yes, unahin mo yung mga pangmatagalan. Upa, kuryente, tubig, utilities, no? Yung utang, unahin mong bayaran yan kaysa bumili ng luho. O kaya unahin mo nang magtipid ngayon, magtabi kung kailangan magtabi. Yung negosyo, hanapan mo yan ng paraan para makatipid ka sa kuryente or sa excessive gastos, di ba? So kung gusto mong tumagal at magkaroon ng long-lasting stability, kung ano yung inaasikaso mo, kailangan mong i-revisit ngayon yung how you handle your money. Okay? Importante yan for you. In your fortune, meron kang transformation. A fresh new way of living emerges. Sabi nga dito, talagang nagbabago ka na with a death card and rebirth. Talagang you are changing for the better. Kung ano yung mali noon, binabago mo na ngayon. Kung ano yung nakasanayan noon na hindi na applicable today, talaga namang you are now reinventing and transforming yourself to be a better Gemini para sa pera and career mo. Good for you. Okay? In your fortune, you have the Ace of Wands. Napakalaking sign nito. Some of you are asking kung makakahanap ba ng trabaho. The answer is yes. Some of you ay nag-iisip kung meron ba akong pwedeng diskarte para gumanda yung aking negosyo o kapirahan. Yes, yes, yes. Darating po ang isang malaking opportunity or malaking idea na parang, uy, gusto kong itry yun. Uy, parang gusto kong gawin to. Parang gusto ko tong i-implement. It will arrive to you this time na magpapa-excite sa'yo na parang, sige, gawin natin to. Parang ito na yung time ko. Ito na yung moment ko to get out of my shell and try this something new na maaaring magpabago sa chapter ng buhay ko. Okay? It's all about you being confident. Kahit gaano kaganda to, kahit gaano kabusisi to or ka-exciting to, pero kung wala kang confidence, sayang to. Okay? So now, believe in yourself, trust yourself, na kung ano man tong bagong opportunity or bagong bagay, kayang-kaya mo to.
Okay? Some of you, nakita ko may promotion. Some of you are really completing one cycle at diretso ka na sa bagong bagay. Meron sa inyo lilipat ng bagong bahay, lilipat ng bagong property or bagong gagalawan. And this new thing, itong bagong bagay na ito, ang talaga magpapaunlad sa'yo for long term. Okay? Congrats po. Ace of Wands, the Three of Wands. Okay. Talaga namang matagal mo tong hinintay. You have waited for this opportunity to arrive. And it's coming now. Okay, darating na siya ngayon. So, magalak ka, ma-excite ka, i-manifest mo to. Because nakita ko that this will lead you to your familiar or family stability. Okay? Many of you are gonna celebrate soon. Nakita ko may catering, may handaan. Sobrang saya ng pamilya mo dahil naabot nyo yung milestone na dati pangarap lang. So congratulations, you're gonna win something, you're gonna earn something, at mag-a-arrive yung isang bagay talaga namang sobra-sobrang i-celebrate ng buong family. Congrats po. I-claim mo to, para sa'yo to. In your divine messages, you have a time to give rather than take. Panahon talaga to para magbigay, mag-evaluate, mag-effort para sa mga bagay na gusto mong makuha. Okay? In your divine messages, you have 10 of Pentacles twice. So dumating sa ating reading telling you of really real abundance. Kung ano man yung nangyari sa iyo before, no? Close na yon, ending na yon, sarado na yon. Kung dati mahirap sa pera, dati kapos sa pera, everything now is changing. You will meet a lot of opportunity na maaaring magpayabong sa buhay mo o magpayaman sa'yo. Ang kailangan ngayon ni Gemini, i-pinpoint mo kung alin ba dito yung para sa'yo at alin yung magagamit mo ng pangmatagalan. Your spirit guides are asking you to think and be serious pagdating sa mga bagay na long term. Yung negosyo, yung lupa, yung trabahong yan, yung kaperahan na yan, yung ipon na yan. Kailangan makita mo yung longevity niya, yung long term effect. Hindi lang for today, hindi lang for the next year, but for a long, long time. Many Gemini dyan tinatawag for insurance, tinatawag ka for plansyahin na yung retirement money or your ancestral house or mana or ipon, no? Kung ano yung pangmatagalan, kailangan daw ay planchado na. I-close na yung past chapter, kailangan okay na yan, kompleto na, nang sa ganun wala kang iisipin ng pangmatagalan na problema. Okay? 10 of Pentacles, the Fool card. Okay, now, do not be afraid to start something. Especially, kung ngayong buwan na to, pangarap mo magsimula ng bagong negosyo, pangarap mo magsimula ng bagong trabaho o bagong career path, your bravery na sumugal or tumulay sa bago, ito ang magbibigay sa'yo ng pangmatagalang abundance. No? Talagang kaching-kaching ito for a very long time. So do not be afraid to charge forward, to try, to take action kasi talaga namang stable life, stable na money ang darating sa'yo in the near future. Okay? So, take a risk, make a bold move, bold decision, stability, and talaga namang pagyabong sa buhay ang darating sa'yo. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have pig, beware of greed. Mag-ingat ka daw sa mga taong gahaman, sa mga taong ganid. Okay? They are the people that will drain you. Kaya layuan mo sila. You have staff, you will be taken care of in difficult times. Kapag nahihirapan, huwag kang mag-alala. May darating na tulong para sa'yo. Saan man yan manggaling, may tulong pa ring darating. Okay? You have feather, someone you know is undependable and insincere. Meron ka daw kakilala dito na hindi mapagkakatiwalaan, hindi maaasahan. So, you need to trust your instinct about someone in your life. Okay? You also have stable, hard work ahead. Sabi dito, kailangan talaga nating magsipag, especially sa pagdating no isang bagay na matagal nating hinihintay sa buhay natin. So, panahon to para patunayan na atin talaga to. So, you need to work hard, dedicate, be motivated to continue pushing this for long term. Okay? Ang outcome ni Gemini for April Pera and Career, you have, wow, the Wheel of Fortune. Things are changing in your life.
This is a greatest change. Ay powerful, powerful change. Kung nasa ibaba ka ngayon at nahihirapan ka, asahan mo na magbabago na yan, aangat ka na. Kung nahihirapan ka sa pera, sa mga utang, sa gasto, sa trabaho, nahihirapan ka sa negosyo, it will change now. Gagaan na, bibilis, aandar, yayabong, dadami, no? Napakaswerte mo this month pagdating sa bagay na ito. So, gamitin mo yung swerte para lalong tumibay, gumanda, at lumawak yung iyong pera and career nang sa ganon maging solid to for a long, long, long time. Congrats po. Manlibre ka naman, Gemini. Wheel of Fortune, the Queen of Swords. Yes, your decisiveness. Hindi ka tutulog-tulog, hindi ka tamad, hindi ka takot, hindi ka aandap-andap, hindi ka ningaskugon. Your decision will really help you para ma-magnetize yung swerte. Kaya kung takot ka lagi, kung umiiwas ka lagi at wala kang kahandaan to take a risk or to be brave, hindi iikot yung kapalaran. Okay? So, now because of your accountability at pagiging pagkakaroon ng paninindigan sa mga desisyon mo, ito ang magpapaikot ng kapalaran in your favor. So now, make a choice, stand up, and fight because yung swerte ay naghihintay para sa'yo. Okay? Good luck and congrats po. Napakaganda. So dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Gemini, close your eyes and concentrate on this one question. Okay? Mabilisan lang to. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Six of Swords, the Emperor card, and then the Ace of Swords. At the bottom of your deck, you have the Justice card. Sabi dito ng yung spirit guides, naghihintay ka ng sagot, ng konkretong hakbang or ng hustisya sa mga nangyari sa'yo. You want things to go in your favor, no? And ngayon naghahanap ka ng konkretong mapanghahawakan para makalarga na or ma-achieve na yung gusto mo. Here, in your reading, pinapayuhan ka ng yung spirit guides to be brave enough and have a clear mindset sa kung saan mo talaga dapat gustong pumunta. No? Kasi may paraan ka para makasulong, para makaabante, para makalarga sa question mo. Pero kung malabo sa isip mo, mahihirapan kang humakbang eh. Kaya ngayon, be brave. Take back the control in your life. Hindi pwedeng hindi ko alam, hindi pwedeng hindi ako sure. Kailangan ikaw mismo may hawak ng buhay mo at malinaw sa iyo yung purpose ng question mo. Kung ano man yung purpose ng outcome na yan or ng pipiliin mo nang sa ganon talagang makita mo kung ano yung tamang gagawin. Nalilito ka ngayon sa proseso, nalilito ka sa mga dapat hakbangan. Pero sabi dito, merong pag-move forward eh. May pag-abante. Narinig ko, panahon na daw for you para mag-move on sa isang bagay at tapangan mo ang sarili mo para makita yon, para maliwanagan ka, that eventually justice will come at ibibigay din sa iyo yung karapat-dapat na para sa iyo. Pero ngayon, kailangan mo na maliwanagan ka na things should be this way and not this way. No? So, mag-move on daw tayo at maging matapang ka na kilalanin yon because eventually, justice will arrive. Kung ang question mo yes or no, the answer for now is no. Kitang-kita ko dito na kailangan mo muna maging matapang, paghandaan, maliwanagan para madali sa'yo umabante. Balik ka next time, itanong mo ulit yan kung naasikaso mo na to, baka mag-yes na to sa'yo. Okay? So now, no muna. May protection ka at hinahanda ka pa. Okay? So Gemini, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong pera and career. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Gemini this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.